Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang pagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Ang salita ng Diyos, tayo na magkakapatid kay Kristo ay magkakaisa sa pagpuri at pagsamba dahil ang araw na ito ay para sa ating Diyos na buhay. Kaya ilaan natin ang ating oras, ang ating isip, maging ating puso para sa ating mahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating Diyos na buhay. Pinatawagan ko muna si Nanay Belen para po sa ating opening prayer. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Buksan natin ang ating gawain sa pamamagitan ng panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan at banal sa lahat, Panginoon Hesus, nandito po kami sa bahay-sambahan upang magpuri at magpasalamat sa buong isang linggo. Father God in heaven, hinihiling namin ang iyong presensya. Samahan mo kami, Lord, simula sa oras na ito hanggang sa matapos. Ang kapurihan at kaluwalhatian ay maialay namin sa iyo. Bagamat, Panginoon, nakikita mo ang sitwasyon na iilan-ilang subalit, Lord, alam namin na narito ka, sasamahan mo kami sa aming pagpupuri at pagsasalamat sa iyo. Ang gagamitin mo, Panginoon, mamaya sa iyong daluyan ng iyong salita na siyang magbabahagi para sa amin, Lord God. Tinataas ko po ito sa iyo, na iyo itong bigyan ng katalinuhan, karunungan, upang maintindihan namin lahat-lahat ang iyong ipinapaabot para sa amin na iyong mga anak. Ang magagawa lang namin, Panginoon, ay makinig at magpasalamat sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong kapurihan sa umagang ito. In Jesus' name. Amen. Purihin ang Diyos. Palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Tayo na po ay tumayo at umpisa na po natin ang ating pagpuri, pag-awit, pagsamba sa pamamagitan po ng mga magagandang awitin ng ating mahal na Panginoon. Bilang tayo mga anak ng Diyos, dalangin natin na maghari si Kristo sa ating puso. Dahil upang tayo makapamuhay ng tapat at matiwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Lord, dalangin namin na ikaw lamang po ang patuloy namin papurihan sa sasambahin sa aming buhay. Maghari ka, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah. Taasan natin ang ating panay para sa ating Diyos sa buhay. Ito ay para sa ating mahal na Panginoon. Awitin natin siya ng mga ganang awitin. Hallelujah. Balik sa iyong pag-iwan, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran,
at isipan, ituon po natin muli sa presensya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay karapat-dapat na patuloy na pasalamatan. Lord, here I am to worship, Lord. Thank you so much, Jesus.
sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi lang
kung saan niyo po kami dalhin, Panginoon. Ihanda niyo po ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Nais namin dito sa iyong biyaya, iyong kalooban dito sa church. Patuloy na ito po ay lumago. Ito po ang Kristo ang sinakatayo dito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, itong church na ito na yung binigay mo po sa amin. Ito po ay gawain mo, Panginoon. Gawain mo, O Diyos, na kung saan sa iyong biyaya. Meron ka pong gagamitin na tao, patuloy na kung dito kami, hinanda mo, Panginoon, dito kami. Ngunit kung doon po kami dalhin sa kung saan, Panginoon, susunod kami sa iyong pagkatawag, Panginoon, na naging maganda ang aming simbahan, na naging kaaya-aya sa iyong pagdating mo, Panginoon. Lumaki at malawak dahil kayo po ay banal na karapat dapat namin purihin at sambahin at luwalhatiin. Salamat, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa ating pakikinig na iyong buhay na salita. Gamitin niyo po ng galuyan yung salita at siyang mag-mensahe sa mga ito. Kaya po ang magbigay ng tamang kaalaman at karunungan. Kumilos niyo po sa pamagitan ng Espiritu upang ipahayag sa amin ang nararapat namin matanggap at maunawaan sa buhay ito, Panginoon. Upang dalagalan niyo sa buhay bilang yung mga anak. Salamat, Panginoon, na nagpapayan ang patuloy naming dalangin at magharit ka sa aming buhay. Lahat ng ito, binabalik namin sa iyo. Sa pangalan ng aming Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Bago po tayo lumako sa pakikinig ng salita ng Diyos, kamasahin po muna natin ating nasa kanan, pati nasa kaliwa, habang po tayo nagkakamayan. Hallelujah. Magsiupo, mga anak ng Diyos. God is good. And all the time, purihin ang Diyos. Kamusta po tayo sa loob ng isang linggo? Patuloy na pinapalakas at pinapatatag ang buhay na kay Kristo. Amen. Sa Diyos ang papuri dahil naranasan natin ang kalakasan at katagumpayan dahil kay Kristo. Dahil kung wala si Kristo, wala kayo dito. Yes. Ganun na lang ang ninais ng Panginoon ng kanyang mga anak ay abutin niya para makapunta dito sa tahanan ng Diyos. Dahil ito lamang po ang pinili ng Panginoon sa araw ng linggo na lahat ng mga anak ng Diyos ay magpahinga sa presensya niya, magpahinga sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yung mga wala dito, ipanalangin natin sila na yun nga po, ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay ay patuloy nilang maranasan para din po sila ay makasama natin dito sa tahanan ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. Isa pa, handa na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen! Purihin ng Diyos. Ayan, alad na alad dahil dapat ang salita ng Diyos ay ating matanggap at maranasan sa umagang ito. Hindi ko na po patatagalin, patuloy po na ginagamit ng ating Diyos na buhay. Walang iba kundi si Pastor Ricky Maligon. Palakpakan po natin ang buong sa Panginoon. Hallelujah, purihin ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, good morning sa bawat isa at ang bawat isa ay nakarating sa bahay-sambahan ito Amen. at yun ay pinapasalamat natin sa Diyos. Amen? Amen. Okay, huwag niyong kakaligtaan ang pakikinig ng salita ng Diyos. So, pagsikapan natin na makuha natin lahat ang mga sinasabi dito sa harapan at patuloy natin mapanghawakan. No? Tayo ay kumakain ng salita ng Diyos, kumakain tayo spiritual. So sa pagkain natin, no?
ayaw natin madisturbo, no? Galit tayo pagka nandidisturbo tayo. Yes. No? So, gayon din sa pagkikinig ng salita ng Diyos, sikapin nyo magkaroon ng focus sa pagkain ng salita ng Diyos. No? So, marami tayong mga bagay na nakaka-disturbo. So, try na maging focus sa salita ng Diyos. Amen? Tayo manalangin para sa pag-umpisa nating pagpapahayag. Panginoong Diyos, maraming salamat muli sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin, panahon at oras, Lord. Ito ay patuloy namin pinapasalamat. Maging ang aming pagbangon sa umagang ito ay patuloy namin itong pinapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Lord, dalangin namin patuloy ang pangunguna at paggabay ng iyong banal Espiritu Santo. Nang sa gayon, Panginoon, ay patuloy namin mapanghawakan ang Kristo sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng aming hinaharap na buhay espiritual. Maraming salamat, Panginoon, ang lahat ng ito. Ikaw na po ang manguna sa pangalan ng Kristo Jesus. Aming dalangin. Amen. Okay? So, buksan natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 28, 16 to 19. Okay? Aking babasahin. Samantala, ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok na itinuturo sa kanila ni Jesus. At nang sila'y kanilang makita, siya'y kanilang sinamba siya. Subalit ang ilan ay nag-alinlangan. Lumapit si Jesus, sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Amen? So sa ating pananampalataya ay patuloy natin na nararanasan yung buhay pananampalataya ng maraming problema. Amen? So, ganun pa man ay naranasan din ito ng ibang mga mananampalataya. Amen? So, kung tingnan natin, nung si Jesus Christ ay pumunta ng bundok ng Olibo, no? Sa Galilea. So, nung makita siya, ang iba ay sumamba. No, yung iba naman ay nag-alinlangan. No, so dalawa yung mga tao na kumaharap kay Jesus Christ. Yung iba ay nag-aalinlangan. Yung iba naman ay totally isinuko nila ang kanilang buhay kay Jesus Christ. Amen? Nandoon ang pagsamba kay Jesus. Amen? So marami ngayon ang kapanahunan at dahil na rin sa mga tradisyon at kultura at pangrelihiyon na ang tawag ito, pangrelihiyon na katuruan. So, may mga relihiyon na hindi na sumasamba kay Jesus dahil hindi nga siya Diyos. Ngunit sa mga disipulo ni Kristo ay patuloy na ating sinasamba si Jesus Christ. Amen? Wala tayong pag-aalinlangan doon. At dapat wala tayong pag-aalinlangan. Amen? Dahil sabi nga, kung ang tao ay walang pananampalataya, para siyang alon. Kung saan siya ihipan ng hangin, nandoon siya. No? Kung kaliwa o kanan, nandoon siya. No? Walang direksyon. So sa simbahan ito, ay patuloy natin makita kung ano yung commission ng church. Amen? Ano yung dapat gawin ng isang simbahan? Dahil ang simbahan ay tinatag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nang sa gayon ay nandoon tayo naglilingkod sa Diyos. Amen? Paano tayo maglingkod sa Diyos? Ibinigay ng Diyos ang mga simbahan. Amen? Amen. Maglingkod kayo sa gobyerno, hindi yan paglilingkod sa Diyos. Ang maglingkod sa Diyos ay nasa simbahan. Amen? Yun yung malinaw.
So dahil iba yung sa government, is, ano yun, ano tawag doon? Civil, tawag doon yung nagpaglilingkod, service. Public service yun pagka sa gobyerno. Amen? Amen. Then, pagka sa ano naman, magbibigay ka ng mga kalakal o mga tawag ito, mga pagkain sa labas is humanitarian service yun. Ngunit ang paglilingkod sa Diyos ay sa simbahan. Amen? Amen. Malinaw. Yes, So, amen. dapat kailangan natin malaman kung ano yung commission ng church. Amen. No? Kailangan mayroong mission ang church. Amen. Ano ba yung mission ng church? Anong sinabi dito ni Jesus Christ? To make disciples. Amen. Amen? Amen. To make disciples. Yun yung mission ng church natin. Amen. Yun yung mission dapat ng isang church. No? Hindi sinabi ni Jesus Christ na make followers. Mga tagasunod, ngunit disipulo. Dahil magkaibang disipulo sa followers. Amen. Amen. No? Tagasunod. Amen. No? Dahil maraming naghahanap kay Jesus Christ sa kanyang panahon, no? Amen. Ngunit nung natakpuan sila, Panginoon, na matagal ka na namin hinahanap, nandito ka lang pala. Ang sabi ni Jesus Christ, sumusunod lang kayo sa akin dahil sa mga milagro na ginawa ko. Sa pagkain na ginawa ko. No? So, followers. But, sino yung mga disipulo? Iba ang disipulo. Kahit gaano kahirap ng buhay, nandoon yung pananampalataya ng isang disipulo. Amen. Amen? Amen. So, kailangan meron tayong mission. Yun yung to make disciples. Ang magkaroon ng disipulo. So, nang iniwanan ko noon, ay nandito pa naman. So, disciple of Christ. No? So, si Ate Pen, yung pinakahuli kong namataan, no, yung kanyang pamilya, ay huli kong namataan na sila ay aming in-invite dito sa church. No? So, nung nagkakwentuhan kami nila Net at anak niya, sabi nila, Pastor, na-experience na namin yung na-experience nyo sa amin. Bakit? Ano bang ginawa nyo? Tinataguan kayo namin. Nung nakasama na namin sila sa evangelism, na-experience na rin nila, no? Kung ano yung feeling ng tinataguan. Na-experience na rin, eh. So, pagka tinanggap mo yung kaligtasan, masasabi mo, ganito ako dati. No? So, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sila ay nagpatuloy at hanggang ngayon ay ginagamit na sila ng Diyos. So, Amen. baka naman, gusto mong pastor niya. Okay. So, salamat sa Diyos. Una, mayroon tayong mission. Sunod, vision ng church. Amen. No? Kailangan mayroong vision ng church. No? Ano yung vision ng church? Para ipalaganap ang salita ng Diyos. Amen. Na si Jesus ang Kristo. Yes, amen. Amen? Wala tayong ibang nagpapahayag kundi ang Kristo. Amen? Walang iba. Dahil ang Biblia, no, sa kapanahunan ng mga disipulo, ng mga apostles, so, ang ipinapahayag lang nila, ang Kristo. Amen? Wala silang ibang pinapahayag. Kung kaya sinasabi nga ni Apostol Pablo, hindi sa mabubuting gawa tayo nangaligtas, kundi sa pananampalataya kay Jesucristo. Amen. Amen? Amen. So ito yung ginagawa nating evangelism. No? Kung kaya nandoon yung evangelism sa buhay natin. Dahil mayroon kang vision, may mission ka na tinanggap mula sa Diyos. Ito yung commission, personal commission mo sa Diyos. Yung evangelism. Amen? Ano ba yung evangelism? So, giving life. Okay. Pagbibigay ng buhay sa ibang tao. Ngunit paano ka makakapagbigay ng buhay?
to share the gospel, di ba? Ibinabahagi mo yung gospel. Oh. So, ano yung dahilan? Bakit binabahagi mo yung gospel? Para ano? Para matulungan mo yung isang tao makapagdesisyon. Tulungan mo yung isang tao na makapagdesisyon at sumamba kay Jesus Christ. Amen. Amen? Mapanghawakan si Jesus Christ. Amen. Tinutulungan mo yung isang tao na sumampalataya kay Jesus Christ. Dahil sa pag sumampalataya siya, may buhay na walang hanggan. Amen. Amen? Amen. Kasi kung ang relihiyon natin, ang ating lang ipabahagi sa tao, mag-aaway kayo. Amen? Dahil walang buhay doon. Dahil may kanya-kanyang relihiyon ang bawat tao. Amen. Amen? Ang bawat isa may kanya-kanyang relihiyon. Ipinanganak yan, may kanya-kanya ng relihiyon ang mga tao. Amen. Kung kaya pagka pinag-usapan ang religion, Debate. debate na, away na. Yes. Amen? Amen. But kung ibahagi mo si Jesus na siya yung Kristo, may buhay na walang hanggan. Amen. Amen? Yun yung klaro doon. Yun yung mission natin. Yun yung vision natin. Kung kaya nung si Lydia ay narinig nila ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo, anong ginawa ni Lydia? Pati yung buong sambayanan ay nangaligtas. Amen? Maging ang jail guard, tagapagbantay kina Pablo at Silas. No? Paano ako maliligtas? Anong sabi niya ni Pablo? Sumampalataya ka at ikaw ay maliligtas at ang iyong buong sambahayan. Amen. Amen? Yun yung vision. Anong ginawa ng jail guard? Dinala siya sa bahay niya. Amen. Doon ipinahayag yung salita ng Diyos. Amen. Amen? Hindi yung ikaw lang sumampalataya, tas hindi mo ibinahagi ang salita ng Diyos, hindi maliligtas ang sambahayan mo. Una, ikaw. Amen? Amen. So ito yung vision natin. Maging ang isang centurion na nagbabantay kina Pablo. No? So, dinala din siya doon sa kanyang bahay para ang kanyang buong pamilya ay magkaroon din ng kaligtasan. Amen. So, ito yung vision natin. No? So, kung yung asawa ay wala pa dito, no? So, anong gagawin natin? Share the Word of God. Hindi natin gagamitin ang salita ng Diyos para i-criticize yung inyong mga asawa. I-criticize ang inyong mga anak. No? Magsimba ka na nga para mabuwasan ng iyong kasalanan. Hindi ganun. No? Ang iyong asawa, pakitaan mo lang na magandang asal, yun ay pamamaraan para sumama sa iyo dito. No? Ikaw nga ay nasa simbahan, paglabas mo ngayon ng simbahan, pag uwi mo, nandoon ang iyong asawa, nagtagay-tagay, galit ka na. Dapat nasa simbahan ka, no? Criticize mo yung iyong asawa. So, paano pa yan pupunta? Paano pa yan makakalapit sa Diyos na mismo ikaw ay na dapat na magdala sa Kanya ay magbigay ng magandang pag-uugali. So, magandang ugali lang ipakita natin sa ating mga asawa, sa ating mga anak. And then, sila din ay sasampalataya sa Diyos na tulad mo. No? Hindi natin gagamitin ang salita ng Diyos para i-judge yung ating anak, ating mga kapitbahay, kundi gagamitin natin ang salita ng Diyos na may magkaroon sila ng kaligtasan. Good, yung good works natin. Good character. No? So, yun yung gagamitin natin tools para sila ay matulungan natin na sumampalataya kay Jesus Christ. Amen. Amen? Amen. Yun yung tools natin, yung good behavior. No? Palingkira ka dyan, tas lagi kang dito nandito ka sa simbahan, tas palingkira ka dyan, paano sila maaakay natin sa pagsampalataya kay Jesus?
Amen? Mababatikos ka pa. No? Diyan ka pa naman sa simbahan sa mga ugali. No? So, madaling sumampalataya ang isang tao pag napakitaan mo ng magandang o mabuting pag-uugali. No? Kahit yung magulang mo, kung hindi magandang pag-uugali sa'yo, so hindi sila matutulungan sumampalataya kay Jesus Christ. Amen? Ngunit ang good works, hindi yan yung daan ng kaligtasan, kundi si Jesus Christ lang. Ngunit matutulungan mo yung isang tao sa pamagitan niyan. Okay, malinaw? Okay. Maging mabait lang kayo. Okay? So ano ba yung pinapahayag ng isang simbahan? Ipahayag natin ang pagparito ni Jesus Christ. Dahil maraming katuruan na hindi ito pinapahayag. Ang pagparito lang ni Jesus Christ bilang para lang ano tawag nito? Kathang isip. Nasa isipan nyo lang yan. No? Ngunit kung babatayan natin ang Biblia, sa Colossians chapter 2 verse 19, for in Christ all the fullness of deity lives in bodily form. No? So pumarito ang Kristo sa anyo ng may katawang lupa, no? Tao. So napakahalaga na malaman natin na ang Jesus na siyang Kristo ay pumarito. Amen? Yun yung pinapahayag natin. Amen? Sabi nga ni Jesus Christ, ang dala ko ay tabak, hindi sabi nga, tabak, hindi yung Hindi pamatok. Diba? So, may kapangyarihan. So, napakahalaga na malaman natin o maging convinced tayo doon sa pananampalataya. Dahil sabi nga ni Jesus Christ, nung siya ay sinalubong ng mga alagad, ang iba ay nag-alinlangan. So maraming tao na walang assurance ng kanilang pananampalataya. Bakit? Anong pinapahayag ng maraming church ay ang mabubuting gawa. No? Maging mabait ka, okay na. Kung masama yung ugali mo, hindi ka pwede. Ganon. Ngunit, pinapahayag ng Biblia na pumarito ang Kristo para sa kaligtasan mo. Amen? Incarnation. In John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen? So confirm. Matibay ang iyong pananampalataya. Amen? The Word became flesh and with the dwelling among us. Siya ay pumarito at siya ay nanirahan na kasama natin. Amen? In John chapter 1 verse 14. In Philippians 2 verse 6 to 8, Jesus Christ, so being a very nature of God, did not consider equality to God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing but taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Amen? And being found in appearance a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. So, ganun ang Diyos. So, dahil ang Diyos ay hindi man mamamatay, so hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. At naging Kristo. Naging tagapamagitan mo sa Diyos. Amen? Malinaw. Kung kaya, huwag natin hayaan na magkaroon tayo ng doubt. No? Huwag natin hayaan na tayo mag-alinlangan na humarap kay Jesus. Amen? Kung siya ay Diyos, siya ay Diyos. Kung siya ay tao, siya ay tao. Kung siya ay Kristo, siya rin ay ang Kristo. Amen? Huwag mag-alinlangan. In Matthew chapter 1 verse 23, the prophecy, the birth of offspring of the woman, fulfilled through Jesus Christ. The birth of Jesus Christ was called Emmanuel. Amen? Yung Emmanuel blessing. That God is with us. Amen? God is with us. God is with you. Kasama natin ang Diyos. The triune God ay nananahan sa'yo.
Amen. Triune God. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yan yung Triune God. Nananahan sa bawat isa sa pamagitan ni Jesus Christ. Yan yung papahayag natin. Ang pagparito ng Kristo. Kasunod, ipagpapahayag natin, yung alin? Yung crucifixion ni Jesus Christ. Ang pagkamatay ni Hesus Kristo. Amen. Nung ipinako siya sa cross, lagi nating tatandaan, yun yung pagkilos ng Diyos para ikaw maging banal sa harapan ng Diyos. Amen. Amen? In Acts chapter 5 verse 30, that Christ, Jesus, killed by hanging on the cross. Amen? Amen. So si Jesus ay ipinako sa cross. Kung kaya nung nakaraang Pasko, kung bakit may Christmas tree, no? Yun ay simbolo ng cross. Amen? Simbolo yun ng cross. Dahil ibinitin, kung sa Tagalog siya ibinitin sa punong kahoy. Amen? So yun yung cross. Amen? Kung titingnan natin yung Christmas tree, ibig sabihin, yan ay ang cross. Yun yung pananampalataya mo. Amen? Hindi binitin dyan si Santa Claus. Amen? Kundi ang Kristo. Amen. Amen? Do not celebrate Christmas with Santa Claus. But we have to celebrate Christmas in Jesus Christ. Amen. Amen? Amen. Okay? Convinced that yung kamatayan ni Jesus Christ ay nagbigay sa atin ng kabanalan. Amen? In Amen. Romans 3 verse 23, for all have sinned and fell short of the glory of God. No? In verse 10, there is no righteous, not even one. Walang mabuti, kahit isa. Lahat makasalanan sa harapan ng Diyos. Amen. Amen? Paano naman yan, Pastor? Yung mga bata. Makasalanan na ba sila o hindi? Hala, paano kaya? Namana. So, ang isang bata, dahil tayo ay makasalanan, eventually, yung anak mo makasalanan na bago pa iluwan. Amen. No? In Psalm chapter 51, verse 5. Amen? Amen. Tingnan natin, hindi ko na dito yung Psalms chapter 51, verse 5. Awit yan. 51. Awit. 51. Verse 5. So, tingnan natin, kung makasalanan na bang bata? Ako'y masama na buhat ng isilang. Makasalanan na ng ako'y iluwan. So, malinaw. Malinaw. Okay? So, convinced na tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Amen. Buhat ng tayo ay iluwan, ipanganak. Makasalanan na tayo. Amen. No? So, ang bata, napakahalaga nga ang isang nanay ay nakakarinig ng salita ng Diyos habang siya ay nagdadalang tao. Amen. Amen? Dahil ang tumatanggap ng salita ng Diyos ay ang ating espiritu. Amen. Amen? Hindi yung katawan natin, lupa. Ngunit ito ay ginagamit natin para mapakinggan din natin ang salita ng Diyos habang tayo ay buhay na. Amen. Okay? Kaya sa mga bata, so sinisikap din natin na maturuan natin sila na makinig ng salita ng Diyos sa anumang paraan. Amen? So, tinignan natin na patuloy ang kamatayan ni Jesus Christ. Kung titingnan natin sa Romans chapter 5 verse 8, 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this, while we are still sinners, Christ died for us. So, namatay ang Kristo para sa ating mga kasalanan. Amen. Amen? Amen. Hindi namatay ang Kristo dahil ikaw ay mabait. No? Ikaw ay mabuti, kundi dahil sa ating mga kasalanan. Ano ba yung kasalanan ng tao? Bakit pumasok ang kasalanan sa sanlibutan? Sa pamagitan ng isang tao. Sa pamagitan ni Adan. Ngayon, maraming religion, ang tinitingnan nilang kasalanan ay pagpatay, pagsisinungaling,
bisyo, Personal sin. personal sin, no? So, yun yung tinitingnan ng sanlibutan. Ngunit, pumasok ang kasalanan sa isang tao sa pamamagitan ni Adan. Anong kasalanan ni Adan? Ang kawalang pananampalataya sa Diyos. Amen? Yan yung kasalanan ni Adan. Kung kaya napunta ang tao sa estado na hiwalay siya sa Diyos. Amen. 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 Naging makasalanan sa harapan ng Diyos. Ang puot ng Diyos ay nasa tao. Amen? Amen. At ang tao ay naging alipin ng dyablo. Amen. Yan yung naging estado ng tao nung siya ay nagkaroon ng walang pananampalataya sa Diyos. Anong sabi ng Diyos? Huwag niyong kakainin ang bunga ng pagkakaalam ng mabuti at masama. Anong sinabi ni Satanas? Kainin niyo. Dahil pagka kinain niyo yan, magiging tulad kayo ng Diyos. Amen? Amen. Nagkaroon ng unbelief yung tao sa Diyos, kung kaya in action, kinain nila ang bunga ng pagkakaalam ng mabuti at masama. Ang kawalang pananampalataya ng tao sa Diyos ay nagbunsod o nagdudulot ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Amen. Amen? So sa pagsampalataya natin sa Diyos, sa kanyang kamatayan, sa cross ng Kalbaryo, in John chapter 9 verse 30, Jesus Christ finished everything on the cross. Natupad na. Nangyari na. Tapos na. Amen. Amen? Tapos na. It's done. It is finished. Tapos na. Amen? Amen. Ngunit kung hindi ka pa sumampalataya kay Jesus, na siya yung Kristo, hindi tuloy-tuloy yung pagiging makasalanan mo sa harapan ng Diyos. Wala na. Kung kaya nung nandoon siya sa krus ng Kalbaryo, mayroon doon mga makasalanan. Mamamatay tao, walang pananampalataya sa Diyos. Ngunit yung isang tao ay mayroong pananampalataya kay Jesus Christ. Ang sabi ng isang magnanakaw, no? Kung anak ka ng Diyos, no, binatikos niya pa si Jesus Christ. Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Anong sabi ng isa? Sapat lang, dapat lang talaga tayo parusahan dahil tayo ay makasalanan. Ngunit yung tao nito, wala itong pagkakasala. Anong sabi ng taong yun kay Jesus Christ? Panginoon, isama mo ako sa iyong paraiso. Amen? Ngayon din, isasama kita. Amen. Amen? Amen. Yung pananampalataya natin kay Jesus Christ, yung kondisyon lang ng ating kaligtasan ay pananampalataya kay Jesus Christ. Amen. Amen? Walang iba. Amen? Amen. Ang pagiging mabuti ay kaya mo na yan. No? Kaya mo na yan, pagiging mabait. No? Kaya nga ng unbeliever, bakit ikaw hindi? Di ba? Kaya ng unbeliever maging mabait, bakit ang mga anak ng Diyos hindi? Ano yun? Questionable. No? Pagsikapan ang pagiging mabuti. Amen. Dahil ang unbeliever ay kaya din nilang magbuting tao. No? Kaya din nilang magkunyaring anak ng Diyos. Kaya din nila yun. Ngunit ang mga anak ng Diyos, no? Okay mo kunyari na anak kayo ng Diyos. So, yung commission ng simbahan ay maipahayag natin ang kamatayan ni Jesus Christ. So, sa mga anak ng Diyos, patuloy niyong panghawakan ang pananampalatayang sa kamatayan ni Jesus Christ, ikaw ay naligtas. Amen. Amen? Next, yung pagiging mabuti. In 1 John, chapter 2, verse 2, He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Amen. Amen? Hindi lang sa atin, tayo niligtas ng Diyos sa pamagitan ni Kristo, kundi pati ang buong sanlibutan. Siya yung hain, buhay na hain ng Diyos. Hindi mo yan hain. Ha?
Alay yan ng Diyos. Si Jesus Christ ay alay yan ng Diyos Amen. para sa kaligtasan mo. Wala kang contribution dyan. Amen. Amen? Oh. Baka sabihin nyo, pupunta ako sa simbahan para may utang na loob sa akin ng Diyos. Sinamba ko siya eh. Ah. Hindi utang na loob yan ng Diyos sa'yo. Kung di ibinigay yan na privilege na sumamba ka sa Diyos. Amen. No? Dahil sa milyon katao, 1,000 katao dito sa lugar na ito, ikaw ay isa sa binigyan ng karapatan ng Diyos na sumamba sa Kanya. Amen. It is your privilege. Amen. Amen? Hindi ito utang na loob Amen. ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Paglilingkod natin sa Diyos, hindi yan utang na loob. But, there is a reward. Amen. Amen? Amen. May reward yan galing sa Diyos. Pagka namatay na tayo, yung reward nakahanda na sa langit. Dahil nag-iipon ang Diyos ng reward sa iyo sa langit. Amen. Amen? Amen. Kahit magbigay ka lang ng malamig na tubig sa mga lingkod ng Diyos, yun ay may reward. Amen? Amen. Hindi tayo nagpunta dito sa simbahan para pagsilbihan, kundi tayo ay magsilbi sa bawat isa. Amen. Amen? Kung gusto niyo maraming reward, more service. Marami kang gagawin sa mga anak ng Diyos. O, tubig kayo dyan, di ba? O, kutsara. Wala kang kutsara. Tugas. Yun yung service natin. May kalakip na reward yan sa Diyos. Amen. Amen? Hindi yan utang na loob ng Diyos sa atin. Napakapal na mukha natin. No? Nasisingilin natin ang Diyos ng utang na loob. No? Lord, ang aga kong nagising. No? Hindi yan utang na loob sa atin ng Diyos. Yun ay privilege. No? Ngayon pa lang, ipag-pray mo na sa Diyos. Lord, I pray na makarating ako next Sunday. Amen? Amen. I pray na makarating ako sa mga prayer meeting. Yun ang prayer. And then God, allow your prayer. Dahil kung wala kang prayer na ganyan, hindi ka makakarating. Promise. Dahil mas masarap ang sabi nga, mag-cellphone kaysa pumunta sa church. Dahil sa cellphone, doon natutuwa ka doon, no? Pero sa church, boring, may naantok ka. Boring sa church. Diba? Diba? Nakaka-boring talaga sa church. And then, pangatlo, anong papahayag natin? Yung resurrection ni Jesus Christ. Amen. Ang muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Amen? Amen. Wala tayong ibang papahayag, kundi ang muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Amen. Bakit? Ito yung dahilan. In 1 Corinthians chapter 15, verse 17, and if, itong hindi, and if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sin. Walang saysay ang ating pananampalataya kung hindi muling nabuhay si Jesus Christ. Amen? Walang saysay yung pananampalataya mo. Amen. Kaya binigyan tayo ng kasiguraduhan sa ating pananampalataya kay Jesus Christ. Amen. Sa pamamagitan ng muli niyang pagkabuhay. Yes. Amen? Amen. In Acts chapter 1 verse 3, after his suffering, he presented them and gave convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. So, may iba nito, ibang religion, may ang tawag ito, gumaya sa katuruan. So, yung katuruan na pagka namatay ang isang tao ay in 40 days, siya ay nandito pa sa mundo. Hello! Si Jesus Christ buhay, hindi patay ha. Yes. Hindi patay si Jesus Christ nang siya ay nagpakita sa mga
disipulo. At sa maraming tao, hindi patay ha. No, siya ay buhay. Amen. So hindi yung iba na sumasampalataya sa ganun. Pero pagka mag 40 days, pagka nag 40 days kasi may nag-iinasal tayo, no? Nag-iitsun tayo ng tawag nito. Dilitsun tayo, sarap ng pagkain natin, no? So makikain na lang ako. No? Bakit? Ay napakahalaga kasi ang pananampalataya. No? So maraming tradition and culture ang Pilipino, no, sa Pilipinas, no? So sabi nga nila, wala namang mawawala. Fiesta, di ba? Kultura din na sa atin, masarap pagka nagpiesta. So, pagka pumasok ka sa isang bahay kahit hindi mo kakilala, kakain ka talaga. Amen. No? Walang problema, no? Ngunit, kain ka lang, huwag ka na sumampalataya doon sa kanyang pananampalataya. Amen? Amen. Ngunit pagka sinabi nila, uy, born again to, huwag ka dito, umalis ka. Kamap ka makikain. Kasi yun ay para lang sa kanilang religion. No? Ngunit, kung may naghanda, imbitahin ka, uy, kain kayo, ay makikain ka. Pero kung handog yun, kung handog nila yun sa kanilang Diyos-Diyosan, huwag kayong kumain. Alam nyo naman kung yung handog o hindi. No? Kasi may mga kamag-anakan naman tayo doon na hindi na naghahanda sila pero hindi handog. Handa lang. No? Kung alam nila, darating sila. Yung mga taga Manila, darating, maghanda tayo. Hindi dahil doon sa naghandog sila sa kanilang Diyos, sa kanilang patron. Amen? Amen. Yun, malinaw. Hindi tayo nagbabawal na tayo ay maghanda. Makisabay ka lang doon. Kunin mo ang opportunity para makapag-kwentuhan din kayo ng kamag-anakan mo. Ano ibahagi mo si Jesus Christ? Amen. Yun. No? Pagkakataon mo yan. Gamitin nyo na pagkakataon yun. Yes. Na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Yung purpose. No? Kumain sila physical, kumain din sila spiritual. Amen. Ngunit kung natapos ang handaan, kainan, wala ka ng bahagi, lugi. Lugi, no? Naghanda ka para yung itrap mo sila para makinig ng salita ng Diyos. The best. No? Bago tayo magsilabas, magsasalita muna si Kuya Rulan. Bahagi ng salita ng Diyos. No? So, bahagi. May isa lang na tumanggap ng pananampalataya niyan kay Jesus Christ. Napakahalagang, sabi nga ay pagtitipon din sa langit. Yes. Ng kasiyahan. Amen. No? Fiesta rin sa langit. Isang kaluluwa lang na tumanggap ng pananampalataya kay Kristo. Nagkakasiyahan din ang mga anghel sa langit. Amen. Amen? So, sa kamatayan ni Jesus Christ, nandoon yung pananampalataya natin. Ang muling pagkabuhay ni Jesus Christ, nandoon yung binigyan tayo ng diin ng ating pananampalataya. Amen? 40 days, no? Siya nagpahayag ng kaharian ng Diyos. No? Paghahari ng Diyos. Emmanuel, Kingdom of God. No? Sa pamagitan ng ating pananampalataya na yan, ikaw ay templo ng Diyos. Amen. Amen? Tinutulungan natin yung isang tao na sumampalataya sila kay Jesus na siya yung Kristo. Amen? Yun yung purpose natin kung bakit tayo nag-evangelism. Hindi tayo nag-evangelism para sa relihiyon natin. Nanggaling kami sa Jesus the Christ, God's living Word of God. Yun yung papahayag mo, mas maganda pa yung church nila kaysa sa atin. Ngunit may uniqueness, may unique tayong pananampalataya kaysa sa kanila. Kundi, si Jesus ang Kristo. Yun yung genuine na pananampalataya natin. Amen? Amen. In Matthew 28, verse 18, sabi nga, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ito yung full authority ni Jesus Christ. 100% authority na ibinigay sa kanya ng Ama. Amen? Amen.
100%. Dahil sa pamagitan ni Jesus Christ, ang Ama kumikilos. Ang banal na Espiritu nananahan. Amen? Amen. Walang ibang pananampalataya na ibinigay sa atin ng Diyos, kundi ang pananampalataya na si Jesus ang Kristo. Amen. Yun yung panghawakan natin. In 1 John 3 verse 8, the reason the Son of God appeared is to destroy the devil's work. Yan yung purpose. Bakit pumarito ang Kristo? Bakit namatay ang Kristo? Bakit muli nabuhay? Para wasakin ang gawa ng diablo. Amen. Tayo ay inihiwalay ng diablo sa Diyos. Tayo ay naging makasalanan sa harapan ng Diyos. Tayo ay naging alipin ng diablo. Amen. Amen? Amen. Ngunit sa pamagitan ng pagparito ni Jesus Christ, sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus Christ, sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus Christ, sinolusyonan niya ang problema natin. Amen. Amen? Amen. Napakahalaga na ito yung maibahagi ng isang simbahan. Hindi tayo nagbabahagi ng ating simbahan, kundi ibinabahagi ng simbahan na si Jesus ang Kristo. Amen. Amen? Amen. Let us pray. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa katotohanan na pinagkaloob mo sa amin. Yes. Patuloy at patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa pangalan ni Kristo Jesus. Maging Panginoon ang mga salitang ito, ang iyong binahagi sa umagang ito ay patuloy mong pagpalain sa bawat isa. Maging ang vessel o mga pagsisidlang na espiritual ay patuloy mong pagpalain sa pangalan ni Kristo Jesus. Amin din pinagdalangin. Amen. Amen. Bless God. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil naipahalag yung itong mensahe na ito yung gospel message, di ba? Amen. Ang daan ng kaligtasan kung paano ang tao maligtas, di ba? Amen. Unang-una pa lang dun sa Matthew, na kung saan iyon yung Bible verse na binasa natin ngayon, naparito ang Diyos para ipahayag si Kristo. Hindi siya naparito para sa mga matutuwid, kundi naparito ang Diyos para sa mga makasalanan upang ipangaral si Jesus bilang Kristo. Dahil maraming ngayon, mga nag-uusbong ng mga religion na kung saan hindi, sa ganun pa man, sabi nga, di ba, nasa Bible naman talaga yun na marami talaga usbong ng mga bulaang propeta. Maging aware po tayo dun sa ganun mga false prophet, sa mga mensahe na hindi nanggagaling sa salita mismo ng Diyos.